Masayang araw, mga ka-PL. Nagpapansin na naman si Vice Ganda. Ganda ng pangalan, no? Vice Ganda. Talaga bang may ganda? Kasi kung wala kang pera, kung pulubi ka pa rin hanggang ngayon, kung nakatira ka pa rin ngayon sa Eskwami, baka wala kang jowa na maitsura. Di ba mga kababayan? Pero hindi ko po nilalahat ng mga nakatira sa isang Eskwami. Marami ho dyan, marunong gumalang sa matatanda, may pinag-aralan at ginagamit ang kanilang pinag-aralan. Hindi katulad nitong taong ito. Ito ba'y nakapag-aral? Kaya ba ang alam lang na trabaho nito magpatawa na may halong pambabastos sa kapwa. Yan ang alam niya trabaho Kasi pag di niya ginawa yan, walang laman ang bulsa niya. Viral po kasi mga kababayan sa social media etong video ni Vice Ganda na pang-aasar, pambabastos at kawalang respeto po sa dating Pangulong Duterte na meron na pong edad na 80 anyos. Lolo na kung maituturing, tatay kung maituturing nating lahat, mga Pilipino, DDS ka man o hindi. Pero binastos po ni Vice Ganda, mga kababayan. Alam ko po, marami sa ating mga DDS nagagalit dito sa ganda-gandahang na ito. Mga kababayan, hayaan nyo, gagawan ko na lang po ng reaction etong video niya. Sir, Vice Ganda, pasensya na hindi kita tinawag na madam. Kasi para sa akin at sa paningin ng Diyos, may uting ka pa rin. Lalaki ka pa rin. Sir, mawalang galang na po. Hindi ko po kayo binabastos. Magbibigay lang po ako ng reaksyon sa video mo. At sana, wag ho kayong magagalit. Dahil kung merong magagalit, walang iba kundi ang pamilya Duterte dahil sa ginawa mong pambabastos na 80 anyos na dati pating Pangulo ng ating bansa na iginalang ka. Hindi ka binastos, Vice Ganda. Kilala ka nga in-interview mo pa nga siya Meron pa nga siyang greetings sa'yo Kasama po yan sa mapapanood nating video ngayon, mga kababayan. Ito na po ang video, panoorin na po natin. Mamaya na lamang po ako magbibigay ng aking maikling komento tungkol dito sa ginawang pambabastos ni Vice Ganda. Sir Vice Ganda, sana wag po kayong mapikon sa mga DDS kasi siguradong uulanin ka talaga ng bashing. Wag po kayong gaganti at wag po kayong balat sibuyas. Wag niyo pong idadaan sa mga padima-demanda. Dahil kung meron magdedemanda, walang iba. Siguro sa palagay ko, ang pamilya Duterte, pero tahimik lang sila sa pambabastos na ginawa mo sa dating Pangulo na minahal ng maraming tao at higit sa lahat, 80 anyos na ang edad. Dapat igalang yan. Kung sa tingin mo na meron siyang maling nagawa, karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan na bastusin ang kapwa mo tao. Kasi yung pagiging bastos mo sa dating Pangulo, indikasyon yan na hindi ka napalaki, naturuan ng maayos ng magulang mo. Tama ba? Nagtatanong lang ako Sa bagay, sanay ka kasi sa ugaling Eskwami. Pasintabi po sa mga kababayan natin na nasa mga lugar na nakatira, hindi itong tinatawag na Eskwami o squatters area. Hindi ko po nilalahat.
marami po sa inyo dyan, matatalino, may pinag-aralan, bagamat hirap ng buhay ang pinagdaanan at higit sa lahat, naturuan ng maayos na mga magulang, rumespeto sa mas nakakatanda. Hindi katulad ditong isang bakla. Di na nga maganda, bastos pa. O eto na yung video niya mga kababayan, pasensya na. Napahaba po yung aking intro. O eto na. Ay siya nga pala, dalawang video to mga kababayan. Unahin ko po yung video na greetings ni dating Pangulong Duterte dito kay Vice Ganda na walang ganda, na hindi siya binastos, ginalang pa siya. Ang pangalawang video, yun na po yung pampabastos niya sa dating Pangulong Duterte. Okay, o eto na. Vice Ganda. You are celebrating your birthday today. Ang Vice na walang kasing ganda, who has made so many millions of our Filipino brothers and sisters happy on a regular basis. But just watching your program, you gave a face of a Filipino who is very happy. At I wish that you will succeed for more so many years, and that I pray to God that you live for 1,000 years. Guys, maraming salamat sa tulong mo sa tao pati sa akin, and ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay. Vice Ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Di ba? Paggalang ba yun sa dating Pangulong Duterte na ang edad ay 80 anyos na? Di ba? Maliwanag mga kababayan na pangungutya at pambabastos ang ginagawa ni Vice Ganda sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, kapirasong komento lang naman po. Alam niyo po, sa totoo lang, simulat sa poll, mga kababayan, nang makilala yan si Vice Ganda sa ABS-CBN, ayan, no? Sumikat talaga siya. Hindi ko nagustuhan yung dating ng kanyang pagpapatawa. Bakit? Maliban sa bastos ang dating, yung bang babastosin niya ang tao para mapatawa niya ang kanyang kapwa-tao, para sa akin, hindi maganda. Parang walang pinag-aralan ang dating. No? Okay lang kung magkakabarkada tayo. Yan. Tropa, lumaki mula, ayun, kababata talaga kayo, ganun. Okay lang yan kasi sanay na tayo yan. Kasi tropa natin yan eh. Magkakabarkada tayo. Pero hindi mo naman nakasama sa paglaki. Ngayon mo lang nakita mo lang dyan sa entablado na pinagtatrabahuhan mo, nakita mo lang yung isang tao, di kaya yung guest ninyo, no? Para mapatawa niya yung kanyang mga audience, medyo babanatan niya ng kaunti, hindi naman banat, parang kukutsain niya ng kaunti, kasi dyan sa nasanay sa trabaho na yan, mga kababayan, yung pagiging stand-up comedian. Alam niyo naman po, ang stand-up comedian, pagpapatawa, na merong kaunting bastusan, kahit yung mga guest nila, binabastos nila. Pero, trabaho lang yan. No? Pagpapatawa lang yan. Ang masama ho kasi dito, mga kababayan, alam na ho natin na ganyan ang trabaho nila. No? At hindi natin sila kinukutya, hindi natin pinagbabawalan sila dyan. Karapatan nila yan. Ang hindi ho kasi maganda dito, mga kababayan, no? Hindi naman po ordinaryong tao o katulad natin, ordinaryong tao tayo, hindi tayo kilala sa lipunan,
hindi tayo naglingkod sa bansa, yung kanyang kinukutya. Dating Pangulo ng Pilipinas yan. At Pangulo na merong nagawa sa ating bansa. Hindi katulad ng isang Pangulong walang ginagawa na kahit isang poste ng tulay walang nagawa. Di ba? At huwag na lang natin tignan yung pagkapangulo ng dating Duterte. Yung edad niya na lang. Yan. Nung napanood ko tong video na to kanina, kagabi to ibinigay sa akin hindi ko lang pinansin. Kasi na-busy, may ginagawa lang. Nung napanood ko kayo ng umaga, sabi ko, wala talaga tong tao na to. Bastos talaga itong tao na to. Parang maituturing mo sa isang taong hindi lang walang pinag-aralan, kundi maituturing mo pa na parang may saltik. Parang lang naman. Parang may saltik lang naman. Bakit? Kung matino kang tao, mga kababayan, kung matino ka, yan, kahit na hindi mo gusto yung isang tao, dahil siguro nasaktan ka kung ano man ang nagawa niya, di mo nagustuhan, yun ang balikan mo. Yung kanyang mga nagawang hindi maganda na hindi mo nagustuhan. Katulad ng administrasyon na to na walang nagawang maganda. Diyan tayo nakafocus. Pero yung kanyang personal na kanyang buhay, yung nangyari sa kanya, matatawag ho yan, mga kababayan, na pambabastos nga. At doon ngayon papasok, mga kababayan, na mapapaisip ka na lang, o tayo, ako kayo na napaisip ako Sabi ko, itong tao na to, napalaki kaya ito ng maayos na magulang niya? Nakapag-aral kaya ito ng maayos? No? Siguro naman, sa edad nitong taong ito, naabutan niya pa yung GMRC, mga kababayan, sa mga eskwelahan. No? Hindi ba at pumasok sa utak nitong taong ito kung paano paano gumalang sa mas nakakatanda? O hindi ba ito naturuan ng kanyang magulang? Kawawa naman, mga kababayan. Kasi ang ginagawa ng isang tao, katulad ito, ginagawa ni Vice Ganda, ang magbibinipisyo po nito ay ang kanyang mga magulang. Mapapatanong ngayon ang tao, katulad natin, ako, napatanong ako, napangaralan kaya ito ng magulang niya? Na paano kaya ito para ituwid yung mga mali niyang ginagawa? Kasi kung bastusin niya ang dating Pangulong Duterte, na ang edad 80 anyos na nga ganun-ganun na lang, mga kababayan. Para bagang matagal niya nang kasama, parang kababata niya na lang. Di ba, Vice? Alam mo, sir, mamili ka po ng mga babastusin mo. Huwag naman yung 80 anyos. Siguro mga kasing edad mo pababa, pwede yan. At yung mga kasundo mo lang. Huwag naman yung taong naging presidente sa ating bansa at gumawa naman ng maayos. Vice, hindi mo naman siya kabiruan Pwede ka magbiro ng ganyan sa mga kabiruan mo lang. Uulitin ko, huwag kang mapipikon sa amin kung sa mga DDS kung makarinig ka rin ng kabastusan na sinasabi laban sa'yo. Okay? Karapatan naman siguro namin na magsalita ng ganito, ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte dahil supporter kami ng mga Duterte. Karapatan namin to. Kung ikaw nakapagsalita ka ng ganyan sa dating Pangulong Duterte, kami, may karapatan din kaming punain itong mga maling ginagawa mo. Ako, hindi kita binabastos. Nire-reactionan ko lang itong video mo dahil hindi ko nga nagustuhan. At higit sa lahat, kumakalat na ito ngayon sa social media
na tuwang-tuwa naman itong mga followers mo na meron ding makikitid ang utak. Hindi marunong mag-isip. Siguro, baka hindi na rin napalaki ng maayos na mga magulang nila. Hindi ba nila naisip na ang ginawa mo ay pambabastos? Kung makapalakpak, grabe. Mga kababayan, tuwan-tuwa. Parang si... Ano lang parang si... Bangag lang ang pinagtawanan nila. Ang tanong ko sa iyo, Vice, meron bang nagawang mali sa iyo ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Maraming beses kanyang nabati, katulad ng video kanina. Binati kanya, ginalang kanya. Hindi natin narinig na binastos kanya. Maganda ang turing niya sa iyo kahit na ganyan ang kasarian mo, pasintabi sa mga kasintulad ni Vice Ganda ang kasarian na yung iba dyan matitino naman. At maraming matitino. Marunong gumalang sa matatanda. Hindi katulad dito na ganyan na nga ang kasarian niya, kakutsa-kutsa na nga, bastos pa. Di ba, mga kababayan? Alam mo, Vice, sa ugali mo na yan, sa ginagawa mo na yan, hindi magandang pamarisan, lalo na sa mga bagong sibol na kagaya mo. Baka dumating ang isang araw, karamihan ng mga kagaya mo ay kasing bastos mo. At higit sa lahat, nakakasira ka sa mga katulad mo na yung iba edukado, marunong rumespeto. Kung meron mang puna sa dating Pangulo, nakabatay lang sa isyo. Hindi katulad mo na pati yung hirap ng kalagayan ng dating Pangulong Duterte sa ICC, gagawin mong isang katatawanan. Hindi maganda yan, Vice. Sana iayos mo yung pagpapatawa mo. Yung tama lang. Sa bagay, hindi ka nga pala nabubuhay sa isang industriya na hindi ka magpapatawa na mayroong kalakip na pambabastos kasi diyan ka nakilala at yan ang nagustuhan sa iyo ng mga followers mong katulad mo. Di ba? Oo, magkaiba tayo ng tawag dito, ng stand pagdating sa politika. Politika lang yan. Sana wag mong idamay kung ano man ang nangyari ngayon sa dating Pangulong Duterte dahil unang-unang masasaktan ang pamilya Duterte. Dahil nga naroon siya ngayon sa The Hague, Netherlands, sa ICC at hindi nila makasama. Tapos, uungkatin mo pa, ipapamukha mo pa na siya ay nasa Netherlands, nasa The Hague. Masakit na nga sa kanila yun eh. Yung napunta ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Tapos, kukutsain mo pa sa harap ng maraming tao, lalo na ngayon. Kumakalat na sa social media. Hindi magandang biro yan, Vice. Totoo lang. At alam ko, hindi lang ako ang hindi nakakagusto dyan sa ginagawa mong trabaho bilang pagiging isang stand-up comedian na puro kabastusan ang lumalabas sa bibig. Di ba, Vice? Lalaki ka? Ito huwag ka magagalit Huwag ka magagalit, Vice nagtatanong lang ako. Di ba, lalaki ka? Meron ka pa namang sigurong pototoy. Hindi ko siguro, hindi ko naman alam kasi hindi ko naman nakita yung pototoy mo. Kung meron pa, wala na
Huwag kang mababastusan sa akin ha. Kumbaga ibabalik ko lang sa iyo yung ginawa mong pambabastos sa dating Pangulong Duterte. No? Na ang edad nga 80 anyos na. Alam ko mayaman ka, Vice. Kami mahirap lang. Lalaki ka, di ba? Tapos may jowa ka, siyempre lalaki yan. Anong ginagawa niyo? Nagtatanong lang ako anong ginagawa niyo. Ay, namamasyal ba kayo sa mall? Ganon. Di ba? Kumakain ba kayo sa mga mamahaling restaurant? Ganon. Nagta-travel abroad ba kayo? Yan. Tanong ko pa sa'yo. Pasintabi po sa mga katulad ni Vice Ganda ang kasarian. Hindi ko po nila lahat. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Nagbabasa ka ng Quran? Nagbabasa ka ng Torah? Vice, hindi mo ba nakita sa isang talata na ang kagaya mo ay hindi katanggap-tanggap sa mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam mo ba yan, Vice? Nagtatanong lang ako Medyo ano na yan, medyo malalim na yan kasi nasa Biblia na tayo. Pero totoo yan. Biblia o usaping relihiyon. Pero totoo yan. Meron doon nakalagay sa sitas, may talata, meron. Pero hindi ko po nila lahat. No? Pagamat yun ang nakalagay, pero para sa akin kasi, kinakailangan ko itong sabihin sa isang taong katulad mo na hindi marunong rumispeto sa matanda. Kumbaga, bilang ganti na lang. Yan. Dahil naging bastos ka sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong namin, Vice, kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Pinangaralan ka ba ng magulang mo? Yung bang tipong pangaral noong unang panahon na kakausapin yung mga anak habang nasa hapagkainan? Kasi sa amin, nagagawa namin yun No? Lalo na nung buo pa yung pamilya ko kasi ako, lumaki din ako na ako lang dahil nakatira ako sa lola ko may sakit na at hindi na makakapaghanap buhay kasi hiwalay ang mga magulang ko. Pero pinilit ko, inayos ko ang buhay ko at higit sa lahat, nilagay ko sa isip ko na igagalang ko ang mas matatanda pa sa akin. Kahit na hindi ako nakatikim masyado ng pangaral mula sa mga magulang ko dahil hiwalay nga silang dalawa. Ikaw ba, napangaralan ka ng maayos na magulang mo? O baka naman, baka lang baka naman, kasing ugali mo rin ang mga magulang mo. Nagtatanong lang ako hindi ako nagpaparatang. Kasi, di ba, mga kababayan, kung ano ang kinalakhan ng isang tao, yun ang magiging ugali niya hanggang sa kanyang pagtanda. Di ba? Wala namang problema sa pagiging isang stand-up comedian kung ginagalang mo ang mas matatanda sa'yo. Wala problema. Sige, trabaho mo yan. Stand-up comedian ka Yan ang trabaho mo. Komedyante ka na may kalakip na kabastusan Diba? Pero yung isang 80 anyos, parang hindi ka naturuan ng magulang mo. Inuulit-ulit ko yung salita na yan kasi yan ang pumasok kaagad sa isip ko nung napanood ko tong video na to. Ewan ko lang yung iba na nakakita na ng video mo. Pero napakarami na ngayon sa social media na pumupuna sa iyo, Vice. Sana wag ka magagalit sa kanila Wag ka magagalit sa amin. Karapatan naman namin to na sabihin. Hindi naman kami magsasalita na ganito kung hindi mo binastos ang dating Pangulo. Binastos mo
No? Ako, hindi naman ako bastos. Ako, puro pagtatanong lang. Pero yung iba kasi, masyadong bastos na sila. Sana wag ka mapipikon sa kanila, guys, ha? wag ka mapipikon, wag mo silang ididemanda dahil pobre lang rin yan sila. Kung magagalit ka sa mga basher mo, sa mga pumupuna sa'yo, mga content creator din, di gantihan mo lang. Bibig sa bibig na lang. Kasi kung pera, wala silang kakayan, wala silang mga pera eh. Pobre lang kami. Magantihan na lang. Ganun na lang. Tirahan na lang, kumbaga. Gandan lang. Ngayon, ang tanong kung kakayanin mo. Napakarami ng mga content creator na mga DDS na galit sa'yo. Sana naman, Vice, iayos mo yung pagpapatawa mo. Yung bang kahit na ganyan uri ang trabaho na alam mo, meron pa rin paggalang sa mas nakakatanda. Kasi kung hindi ka marunong gumalang sa mas nakakatanda, lalo na dating Pangulong Duterte, mas lalong hindi ka kagalang-galang at hindi ka igagalang. Pag nakita ka sa mall, baka bastusin ka pa at tawagin ka pang baklang kabayo. O hindi ako masabi nun, ha, baka lang tawagin kang baklang kabayo. Mukha ka pa din daw kabayo. Sabi, sa personal, swerte ka nga lang kasi yumaman ka. Nagkaroon ka ng jowa na may tsura, gwapo. Pero ang tanong, anong ginagawa niya? Yan lang. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.